Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. 42 minuto po makalipas ang alas 3 ng hapon dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako naman po si Ricky Rivera at sa ating mga kapatid ng OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, our prayers are with you. Tatalakayin po natin itong magaganap na malaking rally, no, ng pangkating Iglesia ni Cristo sa November 16, no? At ito po itatagal hanggang November 18. Pero November 15 pa lang, magkakaroon na po ng mga preparasyon. At saan po ito gaganapin? Sa People Power Monument area, dito po sa White Plains, Quezon City. Ito po ay konfirmado na sapagkat dumating na po sa atin yung kopya nung application for permit dito pong Iglesia ni Cristo na pinirmahan ng isang nagngangalang Jassy John B. Jongko, no, ng 1705 NBS Central Condo, Central Avenue, Culiat, Quezon City, no? At ito po ay naka-address kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ito po ay request for approval to hold a peaceful rally for transparency by Iglesia ni Cristo, no? At inaasahan po na may 300,000 mga mananampalataya ng Iglesia ni Cristo ang pupunta po rito sa rally na ito araw-araw. Ang aktibidad po ay isang mapayapa at orderly na public assembly na naglalayong i-promote yung transparency at accountability in governance and society. Ito po yung nakalagay dito po sa aplikasyon, no, for the rally. At nagbibigay po ng buong commitment ito pong mga rally organizers na ang nasabing pagtitipon ay magiging batay sa batas, public order at respect for local regulations. Sila po rin ay nagre-request ng assistance and coordination mula po sa Quezon City Government, lalo tigit dito sa Department of Public Order and Safety, DPOS, Quezon City Police District at Traffic and Engineering Offices para masigurado na magkakaroon ng public safety, smooth traffic management at sanitation during the event. Tataho kayo sapagkat wala naman pong espesyal na okasyon sa pagkakalam po natin for November 16 para ho sa iglesia. Ibig sabihin, wala naman hong hindi ko alam kung bakit November 16. Pero kung matatanda po ninyo, mga 2 or 3 weeks ago, 2 beses pong bumisita ang ating Vice Presidente Sara Duterte doon po sa Punong Kalihiman dito po sa Central, no? At nakausap po niya. Yung una po niyang pagbisita ay siya po ay bumati ng kaarawan dito po sa doon sa Chief Minister o Chief Executive po ng Iglesia ni Cristo. At yung pangalawa naman po ay mukhang nagpahatid yata ng kanyang mensahe itong ating Vice Presidente Sara Duterte. So, anong implikasyon nito? Well, kung malalaman po ninyo, no November 30 naman ay may isang malaking rally din. Dangan nga lang, itong November 30 ay pamumunuan ng mga Katoliko, simbahang Katoliko, kasama po yung mga civil society groups. No? So, ibang yun, ibang rally. At ibang naman po itong November 16. No? Sang-ayon nga dito sa kanilang aplikasyon, ito po raw ay tungkol sa pag-promote ng transparency and accountability in government service. So siguro, in-exhaust na po ng iglesia ito pong lahat ng mga paraan para ma-communicate sa pamahalaan, sa administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
yung kanilang mga agam-agam dito po sa nangyayari. At ano po ba yung nangyayari sa ngayon? At bakit po napaka-urgent nitong parang napaka-urgent po nitong gawain ito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sapagkat number one, no, kung makikita po ninyo, araw-araw na pong baksak yung ating stock exchange. No, that's number one. Halos pumapatak na lang sa 5,000 level. No? Number two, yung ating currency ay bumabaksak in relation to the other currencies dito po sa Asia Pacifico, lalo na sa Southeast Asia. So, maraming factors yan, external factor syempre, pero mukhang napapansin na po ng ating mga ekonomista na mukhang may ibang trajectory itong piso, at maaari nga po na maraming nagsasabi na baka mga 60 yan, pumatak ng 60 by next year, no? At yung inflation naman po natin medyo manageable naman, 1 to 2%, no? Ngunit katakataka rin po na walang pumapasok na malalaking mga investment o kapital mula sa ibang bansa dito po sa atin. Sapagkat siyempre nga naman, may agam-agam. Dahil hindi pa resolbado itong issue ng flood control project anomaly. At doon lang po yan sa flood control lang yan. Wala pa ho yung mga farm to market na ngayon ay unti-unti na pong nabubuhay sa Kongreso dahil po gusto po ng Makabayan Bloc na imbestigahan din po ng pamahalaan itong mga farm to market roads. At definitely, alam po natin yan, meron talagang corruption dyan. No? Sa kabila po ito ng mga pronouncement din ng Independent Commission on Infrastructure o ICI, na sila po ay magsasampa na ng mga kaso laban doon sa iba't ibang mga personalidad. No? So, ibig sabihin, gumugulong naman. At sabi nga ho, doon sa isang interview sa ating Pangulo, doon sa ASEAN Summit, ito po ay last-ditch na pagkakataon po natin na talagang maipakulong itong mga malalaking isda. At kailangan ho daw panahon, sapagkat syempre may rule of law tayo. Hindi naman po pwedeng basta-basta na lang hulihin yung mga yan out of suspicion na sila ay may kinalaman dyan nga sa anomalya na yan. Syempre, may sinusunod na mga batas yan at di ka pwedeng basta-basta na lang mag-seizure ng property o kaya magbigay ng mga balakin o mga hidwaan o mga sinasabing ang paglilimit, no, sa kalayaan ng isang tao kung hindi ka dadaan siyempre sa proseso. Ang problema lang kasi ay nagkaroon ng persepsyon ng mga tao na dapat mabilis ang administrasyong ito sa kanilang fact-finding at the same time pagsasampa ng kaso. Bilang isang paralegal po, dati pong law student, naintindihan po natin kung nasaan nakatayo ang pamahalaan sapagkat di naman ho basta-basta yan na pwede kang basta na lang mag-akusa sa mga tao at biglang magsampa ng kaso. Yung kaso po kasi dito, yung dito po sa Pilipinas, sa jurisdiction natin, kinakailangan supisyente po yung iyong mga ebidensya to prove a crime. No, may mga tinatawag po kami mga requisite, mga pamantayan pamantayan po ng akto ng isang tao. Yung mga akto po ng isang tao na yan, dapat po nagko-conform dun sa batas, kung ano yung nasasaad sa batas, lalo na sa revised penal code at sa mga special laws po, lalo na na Anti-Graft and Corrupt Practices Act po natin. Ngayon, kapag kulang yung requisite o yung ginawa ng isang tao, hindi ho basta-bastang pwedeng huliin na lang yun. Sabihin sa susunod na lang yung ebidensya. Kinakailangan talaga may due process of law. At yan po ang isa sa mga firm na pamantayan ng ating republikanong o demokratiko-republikanong estado. Kinakailangan kumpleto yung ebidensya.
Kaya lang siyempre nagkakaroon siyempre ng talagang galit itong mga tao at araw-araw na po natin talaga napapansin 'yan, 'no, at gusto talaga sa pamahalaan na bilisan nila yung proseso. 'Pag binilisan niyo yung proseso diyan baka magaya nung kay Napoles na na-acquit, 'no, at, dun ng isang isang count of plunder lang siya, ah, yun yung rason kung bakit siya nakakulong. Pero ito po ang dami hong personalidad, na involved. At involved po rito mga malalapit na kaibigan ng pangulo mismo at kamag-anak pa nga, 'di ba? Kaya maraming nagsasabi, yung ating dating speaker Martin Romualdez, talagang kabilang diyan. At yung dating, head ng Commission on, Appropriations, ito pong si Saldico, dawit din diyan, 'no? At napaka-obvious naman. Bakit kaya obvious? Ang laki ng jump nung kanyang income, 'no, magmula nung bago pa siya naging congressman sa ngayon. Papaano niya may account 'yun, 'di po ba? So, dun pa lang, sa isipan ng mga tao ay may pagkakasala na itong mga 'to. Pero sabi ko nga, talagang dadaan sa proseso. Ang problema, itong proseso na ito natin, sa paningin ng mga tao ay sobrang bagal. Okay, so anong epekto niyan kapagka nagkaroon ng malaking rally, ito pong Iglesia ni Cristo? Siyempre, titignan ho yan ng mga political analyst na isang maaaring senyales o maaaring paraan para magkaroon ng palitan ng pamahalaan, 'no? Sapagkat ito po ay dumutang na rin sa mga nakaraang mga weeks o sa nakaraang mga buwan, 'no? Yung pagtatangka, 'no, pagtatangka po ng isang grupo na palitan itong administrasyon at ipalit ang Vice Presidente Sara Duterte, 'no? Sapagkat ito ang isa sa pinaka-legal na paraan. Pero ang tanong, magpalitan ho ng tao at di napapalitan yung institusyon, hindi mo napapalitan yung sistema, sa ganang akin ho, balewala yan. Balewala ho yan, sapagkat meron na ho tayong mga lessons diyan, 2 beses, nung EDSA 1 at EDSA 2. Pinilitan lang ho natin yung mga tao, pero hindi naman natin pinilitan yung sistema. Kaya ano nangyari? Mas lumala ng lumala yung pagnanakaw at katiwalian sa ating pamahalaan. Ngayon, kung itong rally na ito ay magdudunsad lang ng pagpapalit ng administrasyon, sa ganang akin po, sayang ho lang yung pagsisikay na magaganap dyan. Dahil wala hong mangyayari, papalitan mo lang ng tao na may mga kaibigan din, may mga business associate, may mga political associates din, na sila namang mangungulimbat dito ho sa ating kaban ng bayan. Bakit kamo naman? Ano naman ang basihan ko dyan para sabihin na sila naman ang mangungulimbat? Di ba noong 2016, nagsimula yung pagkakasindikato nitong ating pamahalaan, lalo na sa DPWH at iba't iba pang mga bahagi ng gobyerno. So, kanino ba nangyari yun? Di ba nangyari doon sa panahon ni Duterte? At even before Duterte, meron ng mga kasindukatuhan na dyan na nagaganap. So, papalitan lang ho ng bagong sindikato. Actually, hindi ho bago rin pala sa ganang akin. Mga na-recycle na mga korap, ito pong kasalukuyang korap. So, at pangalawa, no, kung si Sara Duterte naman ho ang papalit dito kay Bongbong Marcos, di baga meron ho siyang nakabinbin at unresolved na issue ng katiwalian din, lalo na dyan sa intelligence funds. So, paano yan? No, parang pinilitan mo lang isang magnanakaw na isa pang mas maganda nga pero mas lalong talamak, no, na magnanakaw at kawatan. Okay, so kaya nga po meron din nung nagsasabi na maaaring dapat sila, lahat sila mag-resign. Kung babasahin niyo po yung column naman ni Segundo Romero dito sa Philippine Daily Inquirer, isang paraan po talaga ng salvation po nating lahat-lahat, ito pong pagre-resign o pagbibitiw sa tungkulin ng mga politikong involved dyan. No? Sapagkat ito po ay ginagawa naman sa iba't ibang mga demokratikong mga estado. So, ang tanong lang ho, sino kaya
sa kanila ang magre-resign. Ha? Siyempre yan, payabangan na yan, pataasan ng ihi, ika nga. No? O kung sa mga lalaki, palakihan ng bayan. Ang tanong dyan, sino yung kung magpapalakihan sila ng bayag at ang basihan, wag mahuli, talagang wala mangyayari. Mga kababayan, we are being forced to enter into a resolution of this scandal. Hindi na po maaaring, sa totoo lang, hindi na po yan maaaring ipagsawalang bahala na. Sapagkat kung hindi po mapaparusahan ito pong mga kawatan ng bayan sa lalong madaling panahon, asahan po natin na kung ngayon nakakuha sila ng 3 trilyon, maaaring doble yan o triple sa mga susunod na panahon. At tayo po ang kaawa-awa dyan. Bakit kamo? Dahil mga pera ho natin yan galing ho sa buwis natin. Ano nung kinabukasan ang makikita ng ating mga anak at mga apo kung hindi po natin re-resolve ito ngayon? Ang tanong, ang sagot ho ba dyan sa pagre-resolve na yan ay isang revolusyon halimbawa o kaya isang kudita? Ang sagot hindi ko alam. Sa totoo lang. Napakahirap po kasing sabihin. No? Pero what is very clear to my mind is that kinakailangan natin na baguhin na wasakin itong mga parasitong institusyon na nag-encourage sa mga tao, sa mga Pilipino na mangurap, magnakaw ng hindi nila pera. Yung pera natin. Ito clear. Ang problema, kasi kung i-disrupt mo naman yan ngayon, magkakaroon ka ng tinatawag na extra-constitutional move. At ano yung extra-constitutional move na yon? Ito po yung tinatawag na withdrawal of support ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung gagawin mo po yan, mas lalong ihina po ang estado ng Pilipinas. Sa panahon na meron tayong isang threat, may banta sa mas malaking neighbor natin, at alam niyo po yan, yung China. Hinihintay lang ho ng China yan na tayo humina bilang isang estado para sila naman po at yung kanilang mga proxy po nila, yung mga Pilipino na mga traidor sa taong bayan, traidor sa bayan, at gustong magpursu ng interes ng isang dayuhang kapangyarihan, para sila naman po ang pumunta sa pamahalaan. Ayaw ho nating mangyari yan. So, nasa quandary ho tayo Meron bang peaceful way of doing it, of changing our institutions without resorting to violence? Yan po ang talagang malaking katanungan. Pero what is very clear is that dapat ito pong administrasyon na ito ipakita ang tunay na resolve nila, lalo na ng Pangulong Bongit, na hindi lang kasuhan, ilagay talaga sa kulungan itong mga nagkasalang kawatan na ito. Dapat makita ng pamahala ng mamamayan yan. Kasi pag hindi nakita ng mamamayan yan, baka magkagulo. Baka civil war yun ho yan. Kasi may mga nagsasabi na, ito sabi-sabi lang, di na pa natin kumpirmado ito, pero parang ang layon yata nung gagawing rally, manawagan ng pagbibitiw ng Pangulo at pag-asen bilang Pangulo naman ng ating Vice Presidente. Kapag nangyari ho yan, siguradong gulo. Sapagkat marami hong hindi papayag na yung pangkati naman, yung sindikato naman, nitong dating dispensation, manumbalik sa kapangyarihan. Marami hong mag-aalsa. Ako, I can say it, marami hong mag-aalsa dyan. So, pinakamagandang solusyon, lahat sila magbitiw at mga miyembro po, na mga kagalang-galang na miyembro na ating lipunan,
ang pansamantala pong mag-manage ng ating affairs hanggang 2028 na kung saan ay magkakaroon ng eleksyon. Kung di yung mangyayari yan at wala akong resolution yan, patuloy na destabilizing itong ating sitwasyon at maaring maapektuhan ng malala itong ating ekonomiya na magiging resulta po niyan ay mas malawak na kagutuman, mas malawak na kahirapan at kawalang kinabukasan lalo tigit na ng ating mga anak. So tabayanan niyo po no, punsingin niyo po dyan, subscribe and like no, dito po sa aming channel, everything for good today. Sa totoo lang, dito po sa currentph.tv. At huwag niyo kalimutan subscribe din kayo, tignan niyo rin yung currentph.com namin at yung bagong business, maganda ho to, mababasa niyo yung magandang business website po ito, yung peranews.com. Maraming salamat po.